Kapag nag-a-upload ka ng shorts tapos zero views lang or kakaunti lang yung nanonood, ang iniisip mo agad, baka pangit yung video ko. Pero ang totoo, hindi yan ang problema. Ang totoong issue, mali ang paraan mo ng pag-upload ng shorts. Kapag mali ang upload process mo, hindi sinasama ni YouTube ang video mo sa shorts feed. Kaya walang nakakakita. So sa video na to, ituturo ko sa iyo ang mga crucial na bagay tulad ng tamang paraan ng pag-upload ng shorts, mobile ba o PC ang dapat gamitin, anong hashtag ba ang tama, kailangan ba ng description, anong tags ang ilalagay, at perfect time para mag-upload ng video. So let's start. Pwede kang mag-upload ng shorts gamit ang YouTube app, Chrome browser at YouTube Studio. Pero kapag sa desktop browser ka nag-upload, hindi ka makakapili ng custom thumbnail. Saka hindi ka makakagamit ng trending sound. Kaya ako, hindi na ako nag-upload sa browser o desktop. Ginagamit ko lang ang YouTube mobile app at YouTube Studio. Usually, ang ginagawa ng iba, pipindutin lang yung plus button tapos upload agad. Pero, malaking mistake yan. Dapat, bago ka mag-upload, i-update mo muna yung app. Napaka-importante kasi niyan. Dapat gawin mo yan every time bago ka mag-upload ng shorts. So, ayan mga bossing, nandito tayo sa mobile ko, sa phone ko. So, ganito mag-post ng video sa app. Tamang paraan ng pag-upload ng shorts. Today is January 26. Punta ka dyan sa my YouTube app. Okay? Pindutin mo lang tong plus sign. Yan. Pwede ka mag-record dyan, pero upload tayo ng inedit sa my PC. Okay? Halimbawa, itong pangatlo yung video. Next, click next. The plant has started to fruit. And then, pindutin mo lang yung done, ang process na yan. So, ayan mga bossing, na-upload na yung video. So, pwede ka mag-add ng sound dito sa taas. Pwede mong ilagay yung trending song or yung nag-viral para dagdag ng na views. Kasi yun ang pinupush ni YouTube. Okay? I-click mo lang dyan add sound or mamili ka dito o kaya pwede mong gamitin yung search. So, halimbawa, itong Punk Music. Yan. Pwede ka mamili dyan. She's so perfect, love. Sample lang naman yung mga bossing kung halimbawa ranking video yung ginagawa mo. Click mo lang yan next. Now, pwede ka mag-add ng custom thumbnail. Pindutin mo lang tong pencil icon na to sa taas. Piliin mo yung pinakamagandang image or yung catchy. Kasi napansin mo ba na karamihan ng mga YouTubers, pinipili yung pinaka-eye-catching na moment ng video nila. Kasi para madagdagan yung click-through rates nila. Kasi yung thumbnail yung mahatak yun ng clicks para dagdag views sa may video mo. Okay? Pero kung walang nag-i-stand out na scene sa may short mo, pwede ka magdagdag na ng image habang nag-record ka o nag-edit ka ng video, mga 0.3 seconds lang. Lagay mo lang diyan kahit sa dulo or sa gitna. Tapos yun yung i-select mo dito, mga bossing. Yun. Small trick lang yan pero malaking epekto nun sa views. Okay? Halimbawa ito na lang. Eggplant. Click mo lang nung check. Ngayon, doon naman tayo sa may sa keyword sa may title. Okay? Pag gagawa ka ng title, maglalagay ka dapat short at saka catchy. Pagka mag-upload ka ng shorts kasi kapag medyo mahaba, hindi rin naman nababasa ng mga tao 'yun. So, kailangan merong dalawang strong keywords. For example, eto how to plant, ayan, eggplant, 'yan. Ginawa ko siyang caps lock mga bossing kasi kapag YouTube Shorts mas agaw attention kapagka naka-caps lock, 'di ba?
kung napapansin niyo mga bossing or kung ano, kung tungkol naman sa iPhone yung ano niyo, yung ina-upload niyo, 'yan, iPhone 16, oo, 'yan. Puwede mong gawin 'yan mga bossing tapos add ka ng emoji dun sa may dulo, 'yan. Pero yung emoji na ilalagay mo dapat, connected dun sa may ano, sa may video mo. Hindi katulad nito na iPhone 16 tapos ano, heart heart yung emoji na nilagay ko. So 'yan, kaya depende din sa may video na i-a-upload niyo mga bossing. So 'yun, 'yan ang paggawa ng title. Yung iba sinasabi nila maglagay daw ng ano, keyword dun sa may title. Paglagay ng keyword sa may title mga bossing, puwedeng 2 o 3 keyword lang. Halimbawa itong iPhone 16, keyword na 'yan, eh, high ranking keyword na 'yan, saka hidden feature, okey? Katulad nung nilagay ko kanina, how to plant eggplant, kasi pagka sinearch mo sa YouTube, 'yun yung pinakaunang ano, eh, how to, mga how to's, yung mga tutorial videos, 'yun mga bossing. I-all caps mo muna yung ano, yung first 2 words, tapos maglagay ka ng emoji sa dun sa may dulo, okey? Tapos pagka maglalagay ka ng hashtag, lagay mo lang 'tong shorts, hindi mo na kailangang dagdagan ng marami kasi halos wala namang naitutulong. Puwede ka naman maglagay nito ng ganyang hashtag, iPhone, pero ang tinitignan lang talaga ni algorithm is ano, kung may hashtag shorts ka dun sa may title, okey? For me kasi yun ang ano, talagang ano, maganda yung effect dun sa mga videos na ina-upload ko, lalo yung shorts, mga bossing, okey? Tapos 'yan, after nito, yung iba kasi binabago-bago pa nila 'to, pero for me, hindi ko muna ginagalaw 'yan, okey? Ina-upload ko muna 'yan, pero nilalagay ko muna diyan sa may unlisted. Hindi ko 'yan pina-public agad. Yung visibility niya naka-unlisted muna, then i-a-upload ko 'yan, okey? Makikita niyo, nag-a-upload. Itong video ay itong channel ko na 'to kasi pang sample-sample lang, eh, 'yan, preparing. So ayan mga bossing, na-upload na yung ano, isang video natin, makikita niyo unlisted. After niyan punta ka dito sa may YouTube Studio, 'yan. Make sure na updated din yung application. Punta ka dun sa may content, okey. Makikita mo diyan yung naka-unlisted na video mo, punta ka lang diyan tapos edit mo, pencil, ki-click mo lang yung pencil icon tapos gawa tayo ngayon ng dito ka gagawa ngayon ng description. Make sure ito naka-no, it's not made for kids. Secret technique yan mga bossing para kapagka pinindot mo kasi yan, eh, mapupunta yan sa mga ano, kids. Wala naman silang pakialam sa ano, mga tutorial, okey. Add ka ng description, dito tayo mag-a-add ng description. Ang mahalaga dito sa description mga bossing, ah, meron kang ano, advantage sa SEO. Yung iba kasi sinasabi, wala naman nagbabasa ng ano, ng description, eh, kapag shorts. Totoo naman kasi mga bossing, eh, pagka nanonood ka ng shorts hindi mo nakikita yung description. Pero si YouTube algorithm binabasa niya yan. Kaya ganyang kahalaga ang description sa SEO. Yung SEO is Search Engine Optimization, okey? Pagka sa description simulan mo ng isang sentence na nagsa-summarize ng video mo, okey? Halimbawa ito mga bossing, how to plant the right way, 'yan. Halimbawa yung mga boss, how to plant eggplant the right way, and then make sure kapagka naglagay ka ng description, 'yan, yung sinummarize mo na yung mismong video mo at the same time nandiya-diyan din yung keyword, okey? Yung pagdating sa keywords puwede kang magtanong kay ChatGPT or kay Gemini. Mas maganda kay Gemini kasi si Gemini is nasa loob mismo ng YouTube. Eh, kay Google din 'yun kaya mas matalino si Gemini pagdating kay YouTube, for me lang, okey? Hingi ka ng keywords diyan tungkol dun sa niche na ina-upload mo, tungkol dun sa video mo, okey? Oo, halimbawa ganiyan.
Tapos pwede ka na mag-add ng mag-add dyan. Okay? Pahabain mo na lang. Huwag masyadong mahaba. 5 to 6 keywords, okay na yung mga bossing. Pwede kang gumamit ng mga ganyan. Okay? Then next, pwede mong pahabain yan. Next, meron ka ng description. Lagay naman tayo ng hashtag. Dito mo makikita sa may baba, sa may attributes. Add tags. Yan. Pagka maglalagay ka ng ng tags, paano lang, maikli lang. Tapos 44 hanggang 5 na lang na na tags. Mga ganyan lang. Depende yung keyword mga bossing sa sa i-upload mo. So yan mga bossing. Yun yan. Ayan, nakalimutan ko bossing, lagay pala tayo dito sa description ng hashtag. Halimbawa ito, nalagay na natin yung shorts to sa may sa may title. Pwede kang maglagay ng ganyan, viral shorts. Viral, mga ganyan. Depende pa rin sa video mo. How to. Yan. Basta 2 to 3 o 3 to 5 na hashtag pwede mong ilagay sa may description. Next, punta ka sa may category, doon pa rin sa attributes. Sa may category, depende yun sa sa education yung halimbawa lalagay ko. Depende kung anong niche na napili mo. Tapos punta ka naman dito sa may community. Okay? Pwede mong i-off tong show likes para hindi makita ng iba. Kasi yung ibang mga tao, pagka nakita nila kaunti lang yung mga naka-like doon sa may mismong video, ini-scroll naman nila kaagad. Ang mga tao, pinapanood nila yung mas maraming likes. Okay? Ngayon, kung konti pa lang yung likes ng video mo, i-off mo muna yan kasi possible na mag-scroll sila. Lalo kung nandun sila sa may shorts feed. Okay? Isang technique yan mga bossing para para hindi sila mag-scroll. And then, sa may shorts remixing, allow mo lang to, select allow video and audio remixing. Kasi kapag ginamit ang iba yung content mo at nag-viral, siyempre ikaw rin yung makikinabang. Okay? Final step mga bossing, back ka lang tapos piliin mo tong public. Public. Okay? Tapos back and then save mo na yan. Okay na yan mga bossing. And then, check mo na lang dito sa may analytics kung magkakaroon ng views. Last question, anong best time mag-upload ng videos? May studies kasi na nagsasabi kahit madaling araw like 1 AM, gumagana dahil konti ang competition at global ang audience. So sa case natin Pilipinas, gusto nating i-target is yung taga US o nasa West kasi mataas yung RPM doon. So madaling araw talaga tayo mag-upload para kasi tumatapat doon sa may oras na kung saan nag-scroll yung mga tao doon sa West. Okay? Para pagka-upload mo ng video, unang makakakita yung mga taga US. Okay, doon ipupush ni YouTube yung video mo. Pero usually, ang sweet spot dyan mga bossing is Friday evening hanggang Sunday afternoon. Diyan kasi mas marami nag-i-scroll for fun. Kahit anong country yan mga boss, basta Friday hanggang Sunday yan. Kahit tayo naman pagka Friday hanggang Sunday, wala na mga trabaho. Cellphone lang mga boss. So, yan. So, hanggang dito muna mga boss. Kung may gusto ka pang itanong, comment mo lang dyan sa baba. Pa-subscribe na din po. Salamat sa panonood.